Si Atty. Vic yan. Si dating ESP yan. Bakit kaya siya naririto? Buti ay naririto siya, kasama na namin siya. At nais ko kong sagutin kung bakit ako naririto ngayong hapon. Sapagkat nakalagay doon sa isang post na aking nabasa, ang Davao City at ang Davaoenos are not for sale. And precisely for this reason that I am here, because your friend Vic Rodriguez is not for sale. And this is also, I believe, our message today. All leaders, when we go down and go back to our respective places, cascade all the way to our friends, our neighbors, our families. Huwag ho tayong papasilaw sa kaunting salapi o malaking salapi kapalit ng ating mga firma. Napakahirap tumahimik at manahimik sapagkat ang minanapastangan ay ang ating saligang batas. Ang minanapastangan ay hindi lamang ang ating kinabukasan. Higit pa riyan ang kinabukasan ng ating mga anak at ng mga susunod pang salunod. Our signatures, they are not for sale. Our person, our character, our integrity, our dignity, we are not all for sale. Kaya tayo nandito ngayon sa Davao upang pag-usapan itong mga taong ginagamit at tinulustay ang pera sa kaban ng bansa upang napastanganin ang ating saligang batas, upang napastanganin ang ating nais Pilipino at upang napastanganin ang darating pagsabing natin. Ako ho ay kasama ninyong tumitindig sapagkat matagal na ho ako rin tumitindig. Umarap po ako sa napakaraming tao. And again, let me just put this in proper context. I am not here in front of you to attribute any greatness to myself or on myself. Wala. Hindi ko sinasabi na ako'y ganito. Subalit hindi naman tatanggi na humarap po ako sa napakaraming tao at ginawa yung aking trabaho nung huling pagkatapos na halaman ng ganito. Kaya ho ako, pakiramdam ko hanggang ngayon, ano sa araw-araw may mga matawag sa akin. Walang iba't ibang lugar. Nagtatanong ano na ang nangyari, ano ang ating gagawin, tama ba itong pipirma kami, etc. So itong mga tao ito ay yung mga nagtiwala nung taon nagsimula kami na umaban at simula ng kampanya at hanggang sa iyo niya ay naging na kaya po gusto. Ito po yung bahagi hindi lamang ng 31 million Filipino people who entrusted their trust, respect, and hope nung tayo po ay maharap sa inyo. Ito po ay buong bayan ng Pilipinas ng buong bansa. Hindi ko masagot because I have no means to provide any assistance sa inyo. But, kagaya nga ako na sinasabi ko, hindi ko naman hiniling na ako ay mapunta kung nasaan man yung aking posisyon sa lipunan ngayon. Kagaya po ngayon, hindi ko naman hiniling na ako ay mapunta rito ngayong hapon at makasama kayo. Ito po ay pagkakataon na nung inuugnay talaga ng panahon na tayo ay magsama-sama muli sa pagkakulingan naman. Sinusubukan ang ating saligang batas, nagkakaroon ng pagkakawatak-watak. Hindi ba nung tayo ay nagbuklod-buklod nagsama-sama, ang ating tema ay democracy? Ang tsak-saba, ang pag-lustay ng pera ng kaban ng bansa, yan ba ay magdudulot sa atin ng pagkakaisa o pagkakawatak-watak? I feel responsible because I have met many people, I have convinced many people to support my family. And ito na nga po tayo, subalit marami yata talagang elemento sa pamahalaan natin ngayon. Ang iniisip lamang ay ang kanilang sarili, kung paano manatili sa kapangyarihan,
at paano higit pang gustahin ang kaban ng bayan. Kaya ho ako, dito sa All Leaders Forum, kasama po ninyo ako. Gabay po ninyo ako at naninigigan kasama ninyo. Nakakatakot sapagkat iba na ho ang ating panahon ngayon. Sino ba naman ang hindi makakaramdam kahit man lang kunting kaba kapag ganito ang ulit ng politika at pampolitika ng mga nasa pamahalaan. Nariyan, ito kanina, si Lorraine, Eric, ang ating mga kaibigan sa SMNI. Tino tayo pinag-aralan ngayon. Mga biktima rin ho yan sapagkat pilit binubuksanan ang lahat na nagsasalita ng bawang kapitán. Pero hindi mangyayari dito sa babaw. Kaya nga ako dito simulan itong Leaders Forum sapagkat dito hindi kayang bilhin ang mga mamamayan dito sa Davao. Hindi kayang isaran ang mga sarili. At dito sa Davao, hindi tayo natatakot, hindi tayo matatakot, at hindi tayo magpapasalitan. Nais ko rin po kayo i-congratulate lahat sapagkat malaking pagkakaiba yung ating pong pagpupulong ngayon. Yung ating pong club ngayon doon sa ginagawang sa isang ginagawang kasalukuyang pagpupulong. Alam niyo na kung saan yan. Dito ho, walang allowance. Dito ho, hindi tayo ibinubus. Dito po, hindi kayo magkakaroon ng earthly credits. Dito po, wala kayong pipirmang signature para patunayan sa inyong mga department heads na kayo ay present ngayong araw. Araw nito, araw natin sa mga pamilya, kaming mga macho at magino, araw ng paglalabas, subalit naririto tayo ngayon kapagkat voluntaryo tayo ng ibigan, ipaglaban ang ating sariling batas at huwag tayong umayag na lapastanganin ng iilan ang ating bansa, ang ating kinabukasan at kinabukasan ng ating mga tao. Kanina ho ay nagpresenta si Congressman Sid noong proseso ng budget at pinahati niya po roon yung mga related constitutional provisions. Kung bakit nagmula sa Congress ang mga budget, alin pwede hindi galawin, alin maaaring mag-usapan, at ano lamang yung limitasyon ng pamahalaan. At bukod doon, may init na pinag-usapan din. This one, itong topic na ito, talagang malating sa puso. Dahil ang dami ko nakausap, justice respondents, retired lawyers. Kaya kung alam niyo, tayong mga abogado dapat namumuno sa usapin ng charter change. Whether you are for or against charter change, dapat tayo namumunan upang malakasin ito at pasimplihin usapan sa mga ordinaryong mamamayan. Sapagkat kung tayong mga abogado, ahayaan natin kapastanganin ang saligang batas kung saan din kami hinumpas bago kami tagapin at magkaroon ng role of attorneys, naparapat siguro isurrender na namin yung aming lisensya ng pagiging abogado o hindi kami pipindi at pagtatanggol ang ating sarili. We are not attacking any single personality. Tayo po ay issue-based. At hindi may iwasang maging politikal sapagkat ang nag-uusan ng mga usaping charter change ay mga nakapalo sa strukturang politikal. Kaya hindi pwede sabihin pinupolitika ang charter change. If we really want a people's initiative, leave the initiative to the people. Hindi po yung sinabi kanina na private initiative. Hindi vested initiative ng mga vested interest groups. Kaya nabanggit ko yun dahil nauuso yung firma at dahil ko rin ng kaibigan, mahal ko rin itong mga kaibigan ko ito. Kaya na walang magawa sapagkat compelled po yung attendance nila doon sa ginagawang pagtitipon ngayon sa Manila. At kung sige lang, pero siguro iwasan na lang yung pagpirma ng attendance sheet sapagkat yung attendance sheet nakakasiguro tayo at nalamang i-attach yan doon sa petition letter or charter change. Hindi po yan yung people's initiative na sinasabi ng saligang batas. Malinaw po doon.
sa Section 16 of Article 13 ng ating saligang batas. Nauugnay po yun sa budgeting process at sa pinag-uusapan ng Chacha. The right of the people, yun po yung and their organization, yung mga iba't ibang organization, to be represented and take part in efficient and responsible participation at all levels of social, political, and economic decision shall not be abridged. Nasa saligang batas po yun. So, yung ginagawa po nila na pagpapapirma ng blankong papel, ilalagay mo yung pangalan, ilalagay mo yung address, ilalagay mo rin yung presinto at ang pirma, attach mo nila sa petition niyo. Hindi po yan yung People's Initiative na nakasaad sa ating saligang batas. At nadesisyonan na rin po ng Korte Suprema yan, maraming beses na, dalawang kaso. At ang sabi ng Korte Suprema yan, ang totoong People's Initiative, bago ka magpapirma, kailangan ng petition mismo ay binababasa na unawaan ng mga taong pinapipirma. Sapagkat ang pirma po natin is an affirmation na nabasa mo yung linalaman ng dokumentong pinirmahan mo at tinitindigan mo na sang-ayon ka o nararapat lamang na susugan yung dokumentong pinirmahan mo. Hindi yung pinirma ka o hindi kita bibigyan ng ayos. Hindi kita bibigyan ng ayuda. O sasabihin sa inyo, Congressman, wala kang medical assistance. Huwag po tayong pumalag nun. At sa tingin ko naman, dito sa bulwagan ito, tayong lahat ay nagkakaintindihan at nagkakaunawaan. Kausap po si Manong Jun. Ang ating layunin ay malangkasin yung mga usapin na bumabalo sa ating lipunan ngayon. At meron tayong obligasyon, pagbalik natin sa ating mga lugar, sa ating mga pamayanan, ay paliwanag sa tao kung ano yung ating nararapat. Huwag po tayong patakot, nakakatakot kung mag-isa ka. Pero sa araw na to, ang dami pala natin. Kaya hindi tayo dapat matakot at hindi tayo dapat magpatakot. Napagbibig ko kanina, at yung medium term financial framework. Yung po ay binamalakas po yung ipayang correct policy. Mga eksperto po natin sa bureaucracia ang gumagawa. Kaya yun may pagkasagrado po yun sapagkat po yun hindi lang binunod ng basta sa hangin at kung taon-taon gusto po project po direct. Meron po talagang plano. Philippine Development Plan, kung saan tayo dapat naroon na by 2030, 35, 2040, 2050. Kung saan tayo dapat naroon. Yung po ay dapat pinirespeto. Hindi po yan pagdating ng baita, you're just trading horses. O sige, lagyan mo muna ganito, bibigyan kita ng ganito. Bakit pa ho tayo nagkaroon ng mga magagaling na tao sa pamamahan? Yun po ang kulang sa mga nangyayari nito. Ang kailangan natin yung sinseridad ng pamamahan. Ang kailangan po natin ang gobyerno nakikinig at sensitive sa sinisigaw ng mga pagkilala ng mga. And again, ang daming beses na ho, alam naman din siguro niyo yung mga naginasa na ako po ay kahapit pa ng pamahalaan. Maraming beses din po ako nagiging. At maraming beses po ako nagisukan sa mga bagay na sa tingin ko ay hindi makakabuti sa ating pamahalaan. Ginawa ko po yun sapagkat I feel responsible as I said earlier sa 31 milyong nagiging na nagtiwala, umasa na tayo ay tama. Ang sabi ko kung naroon pa ako, hindi na balik yung batikusan, hindi na balik sinisiraan ako, at hindi rin ako sasagot sa pagkakta. Ang dami kong trabaho at maraming mga importanteng bagay na iniitata sa akin. Subalit sinabi ko, yung murang ng ilang tao, yung pagmura sa akin, yung galing sa akin ng ilang vested interest, kaya ko yun. Pero pagka ang 31 million na at yung 114 million Pilipino ang galing sa akin, hindi ko kakayanin yan at hindi ko matatanggap.
Kaya ho ako ay kung pala ang tumitignan. Dahil utang na loob ko ng kahit sinong pamahalaan na kung saan sila naroon ngayon. Dapat ay makinig, dapat huwag gustuhin ang tono ng pamahalaan at higit sa lahat, huwag napastanganin ang ating saligang batas at huwag basta-basta ayaw papayag kapalit ang ilang ayuda, IX, or medical assistance. Kaya ako ay napapasalamat sa napakainit ninyong pagtanggap at ako ay kaisa ninyo. Again, I am in Davao because just like Davao City and the Davaoenos and just like you, I am not for sale.